Okay, kita? Po, sir. Okay. So, doon sa permeability natin, di ba? Saglit lang to, siguro wala pang 30 minutes para na makompleto natin yung permeability and for sure, din na tayo muna magdi-discuss nung pangalawang topic. Mahirap kasi i-discuss yun ng hindi face-to-face. So, ito, yung kulang natin sa permeability, last meeting is yung temperature correction. So, itong temperature correction, ginagamit lang to or kinukuha lang to pag once na given yung temperature ng lupa natin or yung condition natin, yung pinakalupa natin is may given na temperature. Okay? So, based dun sa temperature correction natin, wait lang. Ayaw ah. Wait lang po. Ayun. Okay yan. Yung formula natin is, wait lang. Okay, so yung formula natin, ito is yung RT is equals to 2.42 minus 0.475 LNT. Ngayon, yung RT na to, ano ba tong RT na to? Yan yung tinatawag nating room temperature. So, meron tayong specific room temperature para doon or specific temperature para doon sa lupa. Ano naman tong T? Yung T is yung pinaka-temperature natin na naki-in Celsius tayo. Okay? So, paano natin makokorek yung temperature? Ngayon, meron tayong parang standard or yung parang normal temperature ng lupa. Ang normal temperature ng lupa or yung pinaka-typical ng temperature niya sa standard is 20 Celsius to 25 Celsius. Pero ang ginagamit natin para sa correction is yung 20 Celsius. So, meron tayong formula na K sub 20. Ano tong K na to? Ito yung hydraulic conductivity. Kasi yung temperature correction natin naka-in terms sa conductivity. So, ibig sabihin, kung meron kang na-compute mo na yung hydraulic conductivity natin through, sabihin natin, constant head or falling head. Ngayon, dahil nagbigay ng temperature or sinabi yung temperature ng lupa natin is masyadong mainit or masyadong malamig, i-correct natin siya saan? Bali, yung temperature natin na mainit, ibababa natin or kukunin natin yung hydraulic conductivity niya in terms of 20 Celsius or yung pang standard natin or yung common natin, room temperature natin. Okay? So itong formula na to, yung K or hydraulic conductivity ng specific temperature times yung RT niya or yung room temperature niya. Para natin makukuha yon. So, based dito, yung temperature nga, 'di ba, at 20 Celsius, yung room temperature natin doon is almost 1 or ini-equate natin as 1. Pero syempre, in reality, hindi talaga 1 siya. Kasi nga naka-range yung 20 natin. So, kung hindi binigay yan, merong table na ibibigay na kung in every Celsius, pinapakita doon yung room temperature na given. Pero sa atin, kung walang binigay na table or tabulation, ang gagamitin natin lagi is yung 20% as yung normal natin or yung standard temperature natin or yung pinaka-common. Okay? Ngayon, bale, kung yung temperature daw natin is mas mataas 20%, ibig sabihin, yung room temperature natin is mas mataas din sa 1. Ngayon, kung mas mababa naman siya sa
20 degrees Celsius, edi mas mababa din yung sorry. Kung mas mataas sa 20 Celsius, baligtad pala ako. Ibig sabihin, mas mababa sa 1 yung room temperature. Pero pag mas mababa yung room temperature yung temperature sa 20 degrees Celsius, yung room temperature natin is mas mataas sa 1. Okay? So, ano lang siya, kung mas mababa, mas mataas. Kung mas mataas, mas mababa. Yung temperature and yung room temperature. Okay? So, direct sub lang. Ngayon, magbibigay ako ng sample para lang makita natin kung paano siya mako-compute, which is madali lang naman talaga siya kasi i-convert lang natin. So, in every kung ano man yung mga temperature natin, i-convert lang natin siya into 20 Celsius. Okay? So, for example, mayroon mas mababa sa 20, i-convert lang natin siya into 20. Kung may mas mataas, i-convert lang natin siya into 20. Okay? So, itong given problem natin, for example, ito, compute the corrected value of hydraulic conductivity for the following condition. So, sa A, binigay na temperature daw is 40 degrees Celsius. Okay? Ang gagamitin daw natin, itong K na 3.4722 times 10 raised to negative 3 centimeter per sec. Bale, itong answer na to or itong given na to sa previous problem natin yan eh. Para magamit lang din natin. And sabi naman daw, if the test temperature is 10 degrees Celsius. So, nagbigay tayo ng mas mataas tsaka mas mababa para makita natin yung difference. So, actually, wala naman talaga pinagkaiba kasi direct substitution lang naman siya. Ngayon, from the given hydraulic conductivity, kukunin natin. So, sagutan mo natin yung A. So, from the given hydraulic conductivity, kukunin natin yung yung RT niya. Tama? So, giniven si K, kunin muna natin si RT para makuha natin yung hydraulic conductivity at 20%. Kasi nasa 20 degrees Celsius, sorry. Kasi nasa 40 degrees Celsius nga daw yung temperature ng condition ng lupa natin. Okay? So, based dun sa formula ulit, R is equals to 2.42 minus 0.475 ln ng 40 degrees Celsius. So, direct substitution, kukunin natin yung room temperature at 40%. So, yung R sub 40 is equals to 0.6678. Okay? So, less than 1 kasi mas mataas yung degree Celsius sa 20 degrees Celsius. Okay? Ngayon, dahil nakuha na natin yung RT niya at 40 degrees Celsius, kunin na natin yung corrected value of hydraulic conductivity. So pag sinabing corrected value, yung kinukuha natin na hydraulic conductivity nga ulit is nasa 20 degrees Celsius. So direct substitution ulit, lalagay natin si K o yung hydraulic conductivity at 40 degrees Celsius times yung corrected temperature na 0.6678. So yung makukuha nating answer, hydraulic conductivity at 20 degrees Celsius equals to 2.3187 times 10 raised to negative 3 centimeter per sec. Okay? So, mas mababa sa 1 kasi mas mataas yung 40 sa 20. Next naman, sabi, if the test temperature is 10 degrees Celsius. So, ang gagamitin natin, K is equals to 1.7028 times 10 raised to negative 3 centimeter per sec. Okay? Kukunin lang din natin ulit yung corrected value of conductivity pero wala pa tayong room temperature at 10 degrees Celsius. Kunin muna natin doon sa formula. So, R sub 10 is equals to 2.42 minus 0.475 ln ng 10 degrees Celsius equals, ilan po? 1.3263. So, greater than 1, yung answer natin
Dahil mas maliit yung 10 degrees Celsius sa 20 degrees Celsius. So, madali lang naman siya i-analyze. Ngayon, kukunin natin yung corrected value of hydraulic conductivity. Okay? So, yung corrected value nga ulit is nasaan? Nasa 20 degrees Celsius lang. So, equate natin siya. So, kaya hindi nag-given dyan si RT sub 20 kasi nga, di ba, naka-equal sa 1. Pero ngayon, ang nakalagay, naka-ratio tayo. So, naka-KR is equals to KR ulit. So, in terms of temperature lang ang nagbabago. So, direct substitution ulit tayo. Yung corrected value of hydraulic conductivity is equals to yung given na K10, which is yung 1.7028 times 10 raised to negative 3 centimeter per sec times 1.3263 na room temperature. Okay. So, makuha mo yung answer na K20 is equals to 2.2584 times 10 raised to negative 3 centimeter per sec. So, yun na yung answer. So, naintindihan nyo? Ang bilis lang, di ba? Hello? Yes, sir. Yes po, sir. Okay. So, para magkaroon na lang ng relation sa permeability, technically, ang room temperature lang is nag-varies lang siya through temperature. Pero, para makuha mo yung hydraulic conductivity, kailangan nyo pa rin nung past problem. And syempre, para makuha mo yon and kahit may given ka na formula, kailangan nyo pa rin i-analyze yung problem through dun sa figure natin or kung paano mo i-drawing yung figure, kung walang figure through dun sa word problem. So, si permeability, marami pa siyang topics, pero ano bang parang pinaka-term? Ang concern ko kasi ngayon is hindi tayo naka face-to-face. So, mabilis lang talaga tong room temperature eh. So, hindi pa kukuha ng almost 30 minutes nga. Magdi-discuss talaga dapat ako ng other topic. Pero dahil mahirap talaga siya ituro, hindi naman mahirap. Madali siya ituro pero mas gusto ko ituro siya face-to-face para mas kita ko yung interaction between sa ating dalawa. Sa ating instructor tsaka sa estudyante kasi mahirap mag-compute ng wala ka nakikitang response eh. Ngayon, ang initial, okay lang, ano ko lang to hindi naman to announcement or parang initial na magiging topic natin for midterm is yung tatlo. And yung ibang section kasi kakatapos lang naman din namin ng settlement and mag-start pa lang din kami sa permeability which is kayo yung nauuna sa permeability. Okay? So regarding sa project, naka-finalize muna na tatlo yung topic na gagawan nyo. So from the stresses on soil, in soil, settlement, and yung itong permeability. So, meron na kayong minimum of 15 problems doon, di ba? Ngayon, regarding sa quiz natin, probably, next week, Friday tayo, doon sa laboratory. Yun yung pinaka-earliest na date na pwede ko mabigay na schedule sa quiz. So, kung yun yung pinaka-earliest, syempre, magre-review na kayo. O kung mag-adjust man, at least mas okay kasi paatras, hindi siya paabante, di ba? Baka kasi mag-announce ako ng gawin kong Wednesday, Monday, yung pala bigla magiging Friday, di ba? So, mas maganda, makapaganda na kayo ng before. Magbigay ako ng probable date na mas before para at least kung mag-adjust man siya, hindi siya technically parang
makakapag-pahirap sa inyo. Siyempre, nag-adjust nga. So, madadagdagan yung review days nyo or yung pagre-review nyo ng ilang araw. Okay? So yun na. So ini-initial ko pa lang yung topic natin na 3. Pero if ever na kailangan padagdagan ng isa kasi talagang yung topic ng especially yung permeability masyadong madami yan. Meron pa tayong stratified soil, meron pa tayong yung permeability, meron pa yung naka-vertical, horizontal. Marami pang itatopic dyan. Meron pa yung sa well or something. And yung na-discuss pa lang natin itong 3 na to is yung pinaka-start. Parang pag sa settlement, nandun ka pa lang sa primary, wala pa yung immediate tsaka yung secondary or yung iba pang topics. Okay. Pero hindi naman ako magbibigay if ever ng exam nang hindi natin na-discuss or wala dun sa pinag-aralan natin. So, almost same lang naman din. Siyempre, mag-iiba lang naman dun yung word problem natin. Okay? Narinig niyo pa rin ba ako? Kahit ano lang, kahit response, kahit thumbs up na lang. Yan. Okay. Ngayon, possible kung yung quiz natin is next week, tapos magkakaroon pa ng final. Kasi baka kasi mag-adjust din yung iba namin mga professor kung nagkataong hindi naman mag-a-adjust din pati yung encoding. Eh di magkakaroon pa ako ng chance na magbigay pa talaga ng topic na hindi minamadali. Okay. Kasi yung iba is magpapa-exam pa ng first week of November. Kaso nga lang sobrang konti na ng discussion natin ng finals. Okay? Paulit-ulit na nga ako eh. So, yung conclusion ko kaya ako nagsasabi is para meron na kayong mapag-startan ng ProbSet na 3 kasi sure naman na meron kayong topic na 3 and meron na kayong aralin na 3 topic. Kung meron mang mauna si quiz bago magdagdag ng topic, edi yung madadagdag na topic for exam na lang. At least sa quiz, meron na kayong 3 nire-review. Okay? And regarding naman sa room temperature natin, kaya rin hindi na room temperature, sorry. Temperature correction natin, kaya hindi na masyadong technical yung pag-explain ko kasi yun, as in yun na talaga yun. Yung nakikita niyong tanong or nakikita niyong problem na sinolve natin, yun na siya. So, if ever magkaroon man ng other computation, ikot-ikutin nyo lang yung pinaka-formula. Kasi parang ang pinaka-value mo lang doon or yung pinaka gini-given lang doon sa temperature, diba? Wala nang iba. Hindi katulad doon sa iba. No? Marami kang magiging unknown. Okay? So, naintindihan po ba? May tanong po ba? May tanong? Walang tanong? Kahit ano lang. Kahit ano yan. Wala. Kahit thumbs up lang kung walang tanong. Ayun. Nag-chat pala daw. Okay. Thank you. Okay. Sige. So, ingat na lang din. Kaya rin walang klase, di ba, dahil dun sa sakit. Pagaling yung mga may sakit. And ingat kayo. And tulog na ulit kayo. Kasi, di ba, sarap ng tulog. Buti nga kayo, nasa bahay kami, nandito kami sa faculty. Di ba? Pero okay lang. Binabayaran naman kami. Sige. Thank you. Wag muna kayo mag-out Stay muna kayo dyan hanggang mga before mag-12 para meron tayong attendance sa Kiladin. And syempre, if ever may concern kayo, pwede kayo mag-raise ng hand or i-PM kung ano man yung pwede nyong i-raise. Sige. And yung PPT, i-share ko na lang din sa
sa GC. Or kung gusto nyo i-screenshot, pwede kong ulitin. Isang pasada, screenshot ko. Ulitin ko. Ha? Hindi na ako magsasalita. Para tuloy-tuloy na yung tulog ng iba. Bye-bye.